Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga dito po sa probinsya ng Camarines Sur at dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gising-gising na po at kalahating oras na lang o ilang minuto na lang ay sisikat na ang araw. Mas maganda po na tayo ay masanay na gumigising ng maaga para simulan ang araw na nakikipag-usap sa Diyos at binabasa, inaaral ang kanyang banal na salita upang sa gayon ay ito ay makatulong sa atin paano haharapin ang mga hamon sa buhay. Kaya nga po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa loob po ng kalahating oras, ako po ang inyong maririnig at mapapanood live sa Facebook. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños ng Jesus Christ to the World Mission. Dito po sa Maharlika Highway, Naga City, at makakasama rin po natin sa technical side si Sir Stephen Pavis. Magandang umaga po kay kay Sister Eva Agregado at sa buong pamilya. Magandang umaga din po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Maraming salamat po sa inyong panunood at sa mga sumusuporta sa biyaya sa pagkaaga. Maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos na lamang ang bahalang magpala sa inyo sa inyong pakikinig. At the same time ay makatutulong naman ito sa ating spiritual na buhay, di po ba? Mas maganda na bago harapin ang buong maghapon ay makatanggap tayo ng mga kapahayagan na nanggagaling sa nasusulat na mga aral ng Diyos upang sa ganon kapag tayo ay may mga nai-encounter sa buhay, anumang karanasan yan, ay may ideya tayo bakit ito nangyayari sa ating buhay at paano ito haharapin sa tulong ng Panginoong Diyos. Sige po, tuloy na ho tayo dahil sa maiksi lang naman ho ang ating oras. Simulan ho natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama sa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay na ito na muli po ninyong ipinagkaloob o ipinahiram sa amin. Marami pong salamat sa pag-iingat po ninyo sa aming pagtulog sa buong magdamag. Tulungan po ninyo kami na sa buong maghapon ng aming pamumuhay, ikaw ay patuloy naming mabigyan, Panginoon, ng karangalan sa aming buhay. Sa aming pakikinig ngayon, sa aming pagbabasa, pag-aaral ng mga aral mo, hayaan po ninyo na ang iyong banal na Espiritu ang mangusap, magpahayag sa mga nakikinig ngayon na maunawaan po nila ang aming pag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan Ama ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tuloy na ho tayo. Mula po sa Lumang Tipan, sa Aklat po ng Mga Ngaral, Kabanatang 4, ang talata po ay 9 at talatang 10. Sa English Bible, ito po ay Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 and verse 10. Ganito po ang nasusulat sa wikang Filipino. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Talatang 10. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama.
kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Ngayong umaga, dahil sa kaiksiyan lang naman ng ating oras, titingnan ko kung ilan ang aking kakayanin para ipakita sa inyo o sama-sama nating tuklasin ang kahalagahan ng pagkakaroon po ng life support system. Alam niyo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, sa buhay na ito, ang realidad ho ng buhay, hindi ho laging maayos ang buhay. Nag-iiba ang timpla ng buhay. Minsan nga sa buhay malusog ka, tapos paglipas ng ilang panahon, magkakasakit ka, kahit very health conscious ang isang tao. At minsan naman, sa buhay, ang realidad ng buhay, may mga kalungkutan, di ba? May mga kabiguan. Minsan ang tao ay nadarapa, nahuhulog sa pagkakamali o pagkakasala. At minsan ang buhay ng tao, hindi naman laging mayroon. Yan po ang realidad ng buhay. Kaya nga, ngayong umaga, sama-sama po nating pag-aaralan, gaano ba kahalaga ang tinatawag na life support system. Alam nyo, kung may taong magsasabi na kaya niyang mabuhay mag-isa, sa aking palagay po ang taong yan ay may kayabangan. Ano po? Siguro, nasasabi ng tao, may mga taong nagsasabi na kaya niyang mabuhay mag-isa kung malakas pa siya. Okay? Alam nyo, kahit napakaraming pera ang isang tao, kakailanganin ho ng tao ng tinatawag na life support system. Sapagkat ang tao po hindi ho laging malakas. At may mga panahon din sa buhay na nawawalan ng pera at kakailanganin ho natin ang tulong ng iba. Yan po ang katotohanan dyan, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi ko nga lagi, ang lahat ng kayabangan, nagsisimula ito lagi sa panahon ng kabataan o sa panahon ng kalakasan. May mga taong sobrang taas ang tingin sa sarili, akala nila hindi nila kakailanganin ang tulong ng iba. Pero ang banal na kasulatan na po mismo ang nagtuturo sa atin at maging ang pinakamatalinong tao na si Haring Solomon ay nag-obserba sa buhay na ang sabi niya, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Ang ibig niyang sabihin, kailangan ng tao may support system. Kung kayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, inyong mababasa sa lumang tipan, sa aklat ng Heneses, kabanatang 1:18, sinabi ng Panginoong Diyos na hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Kailangan niya ng may makakasama. Kung nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, inyo pong matutuklasan na matapos likain ng Panginoong Diyos ang lahat ng nakikita natin dito sa ating universo, nakita ng Panginoon na may kulang pa eh. Hindi naman sumasaya si Adan na kasamang mga unggoy, di ba? Kung masaya sana si Adan kasama ang mga hayop na kasama niya sa halamanan ng Eden, hindi sana hindi na lumika ang Diyos ng babae. Pero nakita ng Panginoon na kailangan ng tao ng makakasama. Ano ang ibig sabihin nito? Kung i-relate natin to sa pag-aasawa, ang pag-aasawa naman hindi para sa usaping pagtatalik, Tandaan ho natin 'yan. Kasi may mga lalaki o babae na kaya nagpapaasawa o nag-aasawa sa usapin lamang ng pagtatalik. Hindi po ganun 'yon. Magandang umaga po kay Sir Luis R. Sanosi Jr. Kaya nilikha ng Diyos si Eva upang sa ganon ay may makasama si Adan.
i-relate natin sa ating kapanahunan, sinabi ni Haring Solomon dito sa ating kababasa lamang, hindi mabuti sa tao ang nag-iisa. Kaya nga mapalad po ang mga nag-asawa, lalo na nga kung kayo ay nakapag-asawa ng mabuting asawa at nagkaroon kayo ng anak o mga anak o ng isang pamilya na nagiging katuwang ninyo sa buhay. Siguro sasabihin sa akin, may magsasabi, Pastor, mabuti pa nga, hindi na ako nag-asawa Kasi para din wala akong asawa Pero alam nyo, napakaliit lang ng porsyento niyan, sabihin ko po sa inyo. Ang liit lang ng percent na may taong magsasabi na bigo siya sa kanyang pagpapamilya. Hindi, generally speaking, mga minamahal ko mga tagapakinig, mas maganda pa rin ho may kasama sa buhay. Kasi hindi ho tayo laging bata. Tayo ay magkakaedad, tayo ay tatanda. At sa ating pagtanda, yung mga kaya dati nating gawin, hindi na natin magagawa pang muli. Nasa sarili lamang nating kalakasan. Kakailanganin na ho natin ang kamay ng iba para maging kamay natin. Kakailanganin natin ang paa ng iba para maging paa natin. Ang ibig ko pong sabihin dito sa ating pag-aaralan, the importance of life support system. Mahalagang maunawa natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, kailangan natin ng katuwang sa buhay. Dahil hindi tayo laging malakas. At dahil po sa ganitong kadahilanan, ano ang dapat nating malaman dito sa ating pinag-aaralan? Una, dapat magkaroon tayo ng maayos na relasyon, maayos na kaugnayan sa mga taong posible na maging support system natin sa buhay. Kung pamilyado kang tao, natural, ang expectation natin ay dapat ang asawang babae o ang asawang lalaki maging katuwang, maging kaagapay sa buhay. Kaya ang pag-aasawa hindi lamang sa usaping pagtatalik, kundi yung tinatawag na companionship. That's why nakakakita ho tayo ng mga may edad na nagsipag-asawa na yung kanilang anak at may kanya-kanya ng pamilya, nag-asawa pang muli. Dahil kailangan niya ng kasama sa buhay. Minsan hindi ito naiintindihan ng mga anak. Lalo na nga kapag ang lalaki o ang babae na nabalo o wala ng asawa, tapos nag-asawa ng mas bata, hindi ba mas madaling manghusga? Bakit anya nag-asawa ka ng mas bata sa'yo? O kaya mas matanda sa'yo? Hindi kasi naiintindihan ng mga kabataan, mga minamahal ko mga tagapakinig, na hindi na usapin ang edad. Ang usapin po dyan, makakasama sa buhay, na makakatuwang sa buhay. Uulitin ko makakasama sa buhay, pero makakatuwang sa buhay. Kaya mahalaga na ang mag-asawa, magkatuwang sa isa't isa, walang iwanan. Kaya nakakalungkot na may mga mag-asawang naghihiwalay. Hindi ko naman alam ang buong istorya niya, pero hanggat maaari po, maganda po na ang mag-asawa ay may magandang kaugnayan sa isa't isa. Hindi lamang kayo mag-asawa, kundi magkaibigan. Bakit po? Pansinin nyo, nakita ko ito Ito ang realidad ng buhay. Ang mag-asawa, pag nagkaanak na po, magsipaglakihan, mag-aasawa na, magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya ang kanilang mga anak. O sino ang matitira sa bahay? Hindi ba mag-asawa pa rin? O di ba? Kaya mahalaga na maganda ang ugnayan ng mag-asawa. Hindi po away ng away, kundi maging magkaibigan ng mag-asawa para pagdating ng panahon na kayo na uli ang magsasama, kayong dalawa na lang sa bahay, maayos ang inyong pagsasama. Na kung magkakasakit ang isa, hindi mo kailangang mamalimos ng pag-aalaga sa iyong asawa kasi nagmamahalan kayo. Maganda ang inyong relasyon. Pagka hindi maganda ang ugnayan ng mag-asawa at kayo na lang sa bahay, natural, nangyayari po talaga yung
kahit kasama mo sa buhay, parang wala kang kasama sa buhay. Bakit? Kasi nga po, ang pinag-uugatan niyan, paano nyo hinubog ang pagsasama? O kaya, siguro sa mga nakikinig ngayon ng mga mag-asawa, yan po ang dapat nating ipanalangin at sikapin na maganda ang kaugnayan sa asawa. Kasi hindi tayo laging malakas. Paano na lang kung ma-ospital ka? Sino magdadala sa'yo sa ospital? Kapitbahay mo? May asawa ka nga eh. O, sino mag-aalaga sa atin sa panahon na tayo ay alagain na? Hindi ba kapag tayo may asawa pa, dapat asawa natin? At pangalawa na lamang yung mga anak na may kanya-kanya na ring pamilya, na kahit hindi ka mamalimos ng pag-aalaga, kusa nila itong ibibigay. Bakit? Kasi nga, nakabuo ang pamilya ng magandang pagsasama-sama, pagmamahalan. Kaya lang naman may nagsasabi na, Pastor, buti pa sana hindi na ako nag-asawa kasi para din naman akong walang asawa. O, hindi ako tinutulungan, iniwanan pa nga ako, mga ganun ba? Nangyayari nga po yan kasi nga dapat ang mag-asawa hindi lamang mag-asawa, kundi dapat magkaibigan din naman. Na sa mga panahon ng kalungkutan, may mapagsasabihan ka ng iyong mga kalungkutan. Sa panahon ng mga problema, may masasandigan ka. Ano po, hindi lamang ito tumutukoy sa mag-asawa, kundi in general, kailangan may kasama tayo sa buhay. Maaring yan ay very close friend. Maaring yan ay tao talaga na nagmamalasakit sa atin. Sapagkat sa panahon na tayo ay nangangailangan ng tulong, sila yung mga tao na aagapay sa atin na hindi natin kailangang mamalimos ng pagmamalasakit mula sa kanila. Kaya may maraming aral sa Biblia na kailangan maayos ang ating pakikipagkapwa, ang ating kaugnayan sa isa't isa, dahil sa panahon na tayo ay nangangailangan ng support, may taong magbibigay nito para sa atin. Hindi po, alam nyo, ang realidad sa buhay, hindi lahat ng bagay kaya natin. Hindi tayo superhuman. We are not super Christian. We are not superman o superwoman. May mga bagay sa buhay na hindi natin kaya. Katulad ng mga tulay na nakikita natin dyan sa mga daan. May mga nakalagay dyan na 10 tons, 20 tons, 30 tons. Pagka sa 30 tons dumaan ang 100 pataas na tons, magigiba, masisira yung tulay. The same sa buhay. May mga bagay tayong di kaya. At dahil may mga bagay tayong hindi kaya, kailangan natin ng support system. Sa pamilya na lang, tingnan nyo. Sa pamilya na lang, ang pamilya po dapat, pamilya, walang iwanan. Remember yung itinuro ko po sa inyo nung nakaraang linggo yata, na nung magipit na sa buhay yung babaeng balo, sino ba ang naging support system niya? Hindi ba marami? Una, si Prophet Elisha, naging support system niya. Pangalawa, yung mga kapitbahay niya na hiningaan niya ng mga basyo ng bote, di ba? Mga basyong walang lamang para mapaglagyan ng langis. Pangatlo, yung dalawa niyang anak, di ba? Naging support system niya. To make the story short, nagkaroon ng lunas, nagkaroon ng solusyon yung kanyang pinoproblema. Bakit? May support system kasing nakapalibot sa buhay niya. Ganon din ho sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya kailangan maganda ang kaugnayan mo sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa katrabaho mo. Diba? Yan ang realidad ng buhay. Huwag tayong magmamayabang na kaya natin mag-isa ang lahat ng bagay. Paano sa panahon na wala ka ng pera? Alam nyo, kailangan natin ng support system. Kaya, ang unang dapat maintindihan dito, na sa ating pinag-aaralan, magkaroon tayo ng magiging katuwang. Pangalawa, magkaroon tayo ng maayos na kaugnayan sa tao. Even si San Pablo, kung nagbabasa tayo ng Biblia, sinabi niya po sa Aklat ng Roma, Kabanatang 14, na
tayo ay nabubuhay hindi para sa sarili lamang. Hindi ba? Inaawit nga yan sa simbahan di ba? Walang sinumang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sinumang namamatay para sa sarili lamang. Dagdag pa yung mga kasabihan na no man is an island. Hindi ba? At dagdag pa yung sinasabi ng banal na kasulatan na mas maganda daw po ang nagsasama-sama kasi marami ang magagawa. Para bang tingting, walis tingting. Pag kumuha ka ng isang tingting, iwinalis mo, ano ba magagawa ng isang tingting? Hindi ba? Kaya ang mga tingting, pinagsasama-sama, nagiging siyang walis tingting, o di nakakawalis ng marami. Di ba? The same po sa buhay, kailangan nun natin ng support system. Kaya malungkot po ang buhay ng nag-iisa. Huwag nating hihiwalay ang ating sarili sa iba. Lalo na ho tayo mga Pinoy, sa totoo lang kung mag-observe po kayo ng ating kultura, we are relational. That's why tingnan nyo ha, pagka ang mga anak nyo may asawa na at nagkataon walang hanap buhay, kanino tutuloy? Hindi ba sa bahay pa rin ang magulang? Na-observe nyo po yan. Kaya tuloy ang mag-asawa hindi nakakapagpahinga. Kasi imbis tapos nang mag-alaga ng mga anak, naglakihan na, nagpamilya na, mag-aalaga uli ng apo. Dapat maintindihan ng mga anak na dapat nai-enjoy na lang ng mga lolo at lola ang kanilang apo. Hindi para papag-alagain pa sila. Pasensya na po siguro may magsasabi sa akin, Pastor, anong pakialam mo? Di ba? Pero sa totoo lang, dapat nai-enjoy na lang ng mga lolo at lola ang kanilang apo. Hindi para papag-alagain sila. Tapos na sila sa pag-aalaga dapat ang mga lolo at lola namamahinga na lamang, ini-enjoy na po ang kanilang buhay. Di ba? Pero ang nangyayari dahil nga po sa ating kultura, pinapag-alaga pang mga lolo at lola, hindi na nakapagpahinga. So, ibig sabihin, ganyan ang ating kultura. We are relational. Yan ang mga Pinoy. Lagi nag-uumpukan, laging nagkukwentuhan, hindi pwedeng wala kang kaibigan sa madaling sabi. Alam nyo, ang kiiksi ng ating oras, pero sa totoo lang, kung mag-aaral tayo ng mga iba-ibang kultura, may mga bansa na napakalungkot. Kasi ang buhay nila, puro trabaho, tas uwi sa bahay, pagdating naman sa bahay, trabaho na naman. Wala silang oras para makipagkaibigan. Pero sa atin, salamat na lang at ganun ang ating kultura. Hindi natin kayang mabuhay basta na nag-iisa. Lalo na po sa realidad ng buhay, hindi tayo laging malakas. Ayusin natin ang ating kaugnayan sa kapitbahay kasi sa panahon ng mga pangangailangan, isang nagmamalasakit na kapitbahay ang tutulong sa atin. Kaya wag nating sabihin na hindi ko kailangan yung kapitbahay namin. Hindi ho yan kayabangan po yan Wag mo sabihin na hindi mo kailangan ng tulong ng anak mo. At wag din sabihin ng mga anak na hindi nyo kailangan ng tulong ng magulang nyo. At wag nyo rin sabihin magkakapatid na hindi nyo kailangan ng tulong ng inyong kapatid. Darating ang oras, maniwala po kayo, kakailanganin natin ang tulong ng iba. Kahit sa palagay natin, hindi natin kailangan. Nasasabi natin yan kasi malakas pa tayo. Okay? Kaya mahalagang maintindihan natin ito. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Kaya mahalaga na itong pinag-aaralan natin, sabi ni King Solomon, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Uulitin ko mas maganda ang dalawa kaysa isa. Kasi ang isa, malungkot. Walang support system. Pero ang realidad ng buhay, talagang kailangan natin ng katuwang ng mga taong aagapay. Di ba napansin nyo pag wala kayong pera? O di ba nakakaisip kayo mangutang? O paano ka naman pauutangin kung naiinis sa'yo? O di ba? Paano ka naman pautangin ng isang taong nasusuya sa imo? O kaya kaaway mo, kagalit mo, kanino ka lalapit para mangutang o manghiram ng pera? Hindi ba doon sa tao na sa palagay mo matutulungan ka?
o tutulungan ka. O, ibig sabihin, kailangan natin ng support system, mga kaibigan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya dahil kailangan natin ng support system, ayusin natin. Maging maayos tayo sa ibang tao. Maging polite tayo sa mga tao. Kahit negosyante ka nga dapat nga pag negosyante ka, may bumibili sa'yo, pag binilan ka, magpasalamat ka. May mga nakikita kasi ako na nagnegosyo pa, lagi namang nakabusangot. Nagnegosyo pa, tinatarayan o sinusungitan yung namimili sa kanila. Ba't nagnegosyo ka pa? Kaya ka nga nagnegosyo para kumita ng pera, at para kumita ka ng pera, kailangan mo ng support system. Saan ito manggagaling? Sa mamimili mo, di ba? Malawak ito Mahalaga sa buhay ang may katuwang. Lalo na po sa mga nakikinig ngayon, kung gusto nyo po, alam ba, balo ka na, di ba? O wala ka ng asawa, hindi naman kasalanan, hindi naman masama kung ikaw ay mag-asawang muli. Dahil kailangan talaga natin ng katuwang. Yan po ang totoo dyan. Muli po magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. Kaya, dahil sa ganitong realidad, uulitin ko sa aking pagtatapos, nawa ang bawat pamilya ay mananatiling pamilya. Walang iwanan. May kasabihan sa Bicol, daibali ng magkatirigbak, basta tambak. Di ba? Ang ibig sabihin yan, kahit anong kalagayan ng buhay, sa loob ng pamilya, ay magsama-sama pa rin kahit may kagipitan. Diba? May paghihirap, hindi yung kung may paghihirap, iiwanan mo ng asawa mo, iiwanan mo ng mga anak mo, tinakasan mo ng responsibilidad mo, pamilya ka pa. Diba? Yan ang hindi naiisip ng ibang pumapasok sa pagpapamilya. Kaya nga ang pag-aasawa hindi lamang usapin ng pagtatalik. Ang pag-aasawa ay usapin ng pagkakaroon ng support system sa buhay para pagka tayo ay matanda na, hindi natin kailangang mamalimos ng pag-aalaga mula sa mga taong inaasahan natin na tayo ay aalagaan nila. Kaya ngayon sa aking pagtatapos, kung malakas ka pa ngayon, may oras ka pa para ayusin mo ang kaugnayan mo sa asawa mo, mga anak, mga pamangkin, kapatid, mga kasama mo sa pamilya, sa buhay. Magandang umaga po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. So hanggang dito na lamang at sana'y may natutunan tayo. Sabi nga ni Haring Solomon, talatang 10, kapag nabuwal ang isa, may itatayo siya ng kanyang kasama. Ang tawag dyan, life support system. Hindi laging malakas, hindi mo lahat magagawa sa sarili mo lamang na abilidad. Kailangan mo ang abilidad ng iba. Lalo na kapag matanda na, senior na, talagang mahina na. Kakailanganin natin ang kamay ng iba para maging kamay natin. Kakailanganin natin ang paa ng iba para maging paa natin, para tayo makapunta pa rin sa lugar na gusto nating puntahan. So ganyang kahalaga. Ang lawak nito, pero sinikap ko na lamang na kunin ang mahalagang aral para magpaalala sa atin na huwag tayong maging mayabang sa buhay, laging maging maayos ang kaugnayan natin sa ating kapwa, sapagkat sa hindi inaasahang pagkakataon, kakailanganin natin ang tulong mula sa kanila. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat na nagpaalala sa amin ang aral na ito na kailangan na po namin ng life support system. Kaya tulungan po ninyo kami maging mabait sa iba, maging mabuti sa aming kapwa, upang kahit hindi man kami umaasa ng kapalit, pagdating ng panahon, ang mga naitulong namin, ang mga ginawa naming mabuti sa kapwa, sa hindi inaasahang pagkakataon, ibabalik nila ito sa amin. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So hanggang dito na lamang po. Susunod na ang Kakampi Network News. Ihahatid ni Sir John Bernas. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños.